Love yung pastor ko, ha? Amen! Napaka-generous po niya. Amen! So, kami po ay blessed na blessed sa kanya kasi sa halip na magpahinga siya, kami po ay sinundo niya, tinur, at iba pa. At ang mahalaga, binigyan niya kami ng LG. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi po truly God is good in our lives. At siya po ang nagbibigay, idiretso ko na po nagbibigay ng kalakasan, ng buhay, nagduduktong ng buhay. Kasi po nung year 2020 ay nagkaroon po ako ng sakit na talagang ano po ako, it gives me something na-depress po ako, pero noon na lang po yun. Kasi hindi ko po siya matanggap na ba't ganon. Pero hindi ko po kinwestiyon ng Panginoon. Instead, nag-trust po ako sa kanyang promises na hindi kanya iiwan ni pababayaan. Nung po, kaya po kayo kung may mga problema, ay wag po kayong madidepress sapagkat ang Panginoon ay the same yesterday, today, and forever. Amen. God is a God of miracles. Amen. At siya po ay nagdudugtong ng buhay. Amen. At siya po ay nagbe-bless. He is the great healer, great provider. Amen. Amen. At nagbibigay po ng kalakasan. Na katulad po ng binigay niya sa akin, tulad ng agila, tayo po ay lilipad. Amen. So, yung pong sinulat ko na. Yung pong aking naging verse ay Isaiah 41 verse 10. Sino po nakakaalam? So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, yung pong naging sakit ko ay na-detect po, nagkaroon po ako ng malignant cell sa right breast. Pero hindi po siya, sabi po ng doktor, ayoko sabihin yung word. Pero sabi niya, pwede kang hindi magpakimo, pwede kang magpakimo, kasi yung masakit, yung daw letter C na yun, ay mabait. Sabi ko, meron bang ganung mabait? Sabi ng doktor sa akin, so pwede kang hindi magpakimo. Ito po sa inyo ko lang po pinatotoo sa ano po yung senior cut ko. Kasi I don't like to say the word na cancer. Kasi namamagnify yung sakit. So, yun. So, sabi ko naman kung siya ay cancer, we have a big C. Who is Jesus Christ. Amen. So, sa madaling salita po, napagtagumpayan ko po yun sa tulong ng Panginoon. Amen. At kung kayo po may ganun, learn to accept kasi hindi naman kayo pababayaan ni Lord eh. Kasi nung bata pa lang po tayo, nasa home pa lang tayo ng ating mga nanay, alam na mangyayari sa atin. He is behind the scene. Kumbaga, sinusubok lang niya yung ating faith, yung ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi lahat po ng generals sa Bible, binibigyan po ng mabigat na pagsubok. And after that, big pagsubok ay blessings. At yung testing po natin, magiging testimony ang po natin. At ako po ngayon ay with the grace of God, nauunawaan ko po yung may mga ganong kalagayan sa buhay. Kumbaga, nagiging encouragement po tayo sa bawat isa. So, hindi po tayo dapat malungkot o mag-sad. Kasi si Lord, napapakiusapan po ang Panginoon. Katulad po ni King Hezekiah, di po ba? Dahil siya ay naglilingkod sa Diyos, hindi naman sa magsusumbat tayo sa Panginoon, pero dapat po may itinatanim tayo sa Panginoon. Heaven, nag-i-invest tayo sa heaven. Nagtatais naman po ako, nagbibigay. This is for the glory of God. Ang tumutulong, ma-attend sa fellowship, nag-obey. Pero minsan talagang pinapayagan ng Panginoon upang malaman niya ang purpose natin sa buhay. Yung divine purpose natin sa Kanya. Amen. So ngayon po, 3 years na po, ako po'y
malakas na malakas. At magandang maganda. At sabi po ng doktora, tuwan-tuwa po sa akin. Kasi okay na po ako malakas na malakas. Tapos yung mga result po ng blood test, puro po negative. At ang next check-up ko na po sa January. So wala na pong no more sickness, lahat po ng sakit, lahat ng problema ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen. God is a sovereign God. Siya po ang nakakaalam ng ating buhay. So nung sinuko ko po sa Panginoon, talagang lumog po yung aking kalooban na siya naman ang nakakaalam sa akin. Di kung bahala siya, di po ba? Huwag tayong mag-worry, huwag tayong malungkot. Ang ginawa ko po, meron po akong support group Nag-BBS po kami, P3 online. So, ganun po yung gawin natin, huwag tayong magmukok. Talagang pakita natin na buhay ang ating Diyos. Amen. So, yun po yung naging encouragement ko. Tapos, tuloy pa rin ang giving kahit malaki po yung nagagastos namin, pero God provides. Alam niyo po ba, dahil ako'y PhilHealth member, kasi government po ako Pag po kayo nag-retire, habang buhay po kayong PhilHealth, halos wala po akong binayaran sa hospital. Yung mga kapatid ko naman po, mga nagsipagbigay. So, hindi po ako nanghingi sa, kunwari, pipila ka sa ganito, hihingi ka sa kay sister, magte-text ka kay ganyan. Wala po nakakaalam sa church. Kasi po gusto ko sa Panginoon lang talaga ako umasa. So, yung iba po nagbigay, kahit hindi ko naman hiningan, hindi ako nag-ask. Pero the Lord provides. At alam niyo, sumobra pa. Amen. So, during the treatment, talagang in-enjoy ko lang po yung kasi alam ko kasama ko ang Panginoon at hindi niya ako iniwan at pinabayaan. At yung mga naramdaman ng iba, hindi ko po yung naramdaman. Hindi po ako nagsuka, hindi po ako nahilo, etc. etc. Kasi alam ko si Lord ang nagpagaling sa akin at siya lahat. Nagbigay sa akin ng best doctor. Although he is the great doctor. Pero provide niyo po yung magagaling na doktor. So ako po ay talagang para akong donya kasi may sarili po akong room pagka during my treatment. Tapos nakahiga lang po ako. I-enjoy ko lang po yung sa akin. At isa pa po ang ginawa ko kasi ganito, sabi ng Holy Spirit, mag-share ka sa isip ko. Ako nga may sakit tapos share. Kasi parang nag-uusap kami ng Holy Spirit na bata. Pero ang ginawa ko po, talagang sinira ko po yung nurse na sa akin, bali 2 po. Tapos, nung minsan, kasi pag may edad ka na, napuputok na yung ugat natin kasi makunat. Pero sabi niya, bakit po ang daling pumapasok ng di po ba naiintindihan natin? IB. Kasi di ba nag-pray tayo. Ganon. Tapos minsan, nung one time kung total, maghapon naman tayo, di po ba? Para ko masaya kasi kami nagbiyahe pa from Philippines sabi, ayaw pumasok nung Hiringgilya. Ako pa yung niya, tawag dito? Na-rebuke, sabi niya, ma'am, kasi po hindi po tayo nagpe-pray So, praise the Lord. So, yun po, in-enjoy ko lang po yung kalagayan ko, hindi po ako nalungkot. At ako po parang normal, nagtatrabaho, nagwawalis, naglalaba. Hindi ko talaga siya ininda. Sabi ko, bahala si Lord. Yung sakit naman yan lang yan Minsan, ginagamit lang ng kaaway para manghina tayo. Amen. Pero, dapat maging overcomer tayo. Amen. Tapos, basta may faith po tayo. Panghawakan natin ang salita ng Diyos na pag sinabi niyang Isaiah 53 verse 5, you are healed by the stripes of Jesus. Angkinin po natin yun. Umaga, tanghali, hanggang gabi. Sabihin po natin
3 verse 5. At in a spiritual realm, kahit may nararamdaman ka, naggagaling po tayo. Amen. So tuwan-tuwa nga po yung doktora nung nakita kong, actually po kulot po to kaso pinaiklian ko po. Tuwan-tuwa po siya sa akin nung nakita niya akong may hair dahil ang ganda-ganda raw. Tapos, syempre ako nahawak ng mic. Tapos po, lagi po kasi kung nakahiga, di po ba pag nagpapa-check up. Nung minsan nagpa-check up ako na maayos na, sabi na, ang tangkad-tangkad mo pala, sabi niya sa akin gano'n. Kasi pa lagi po ako nakahiga. Tapos kumbaga, tuwa din yung doktora sa akin kasi, wala siyang kahirap-hirap sa pasyente niya. Pag sinabi niya masakit, wala po. Pag sinabi ng nurse, walang masakit, wala. Kasi pag sinabi ko masakit, uulitin na naman. Yung pagtusok na karayom. Talagang tinitiis ko na. Doon naman si Nurse. So yun po. At sabi nga ngayon po, patuloy po akong naglilingkod sa Panginoon dahil retire na po ako. At ang aming pong chair, si buti po hindi siya na-stress sa akin. Hindi po kasi sumasayaw na po ako sa Panginoon. Amen. Tapos, sabi nga sa Psalm 116 verse 12, what can we, ano ba yung maibibigay natin sa Panginoon for His goodness to us? Ayan, ang ganda no, di ba? Kaya ayan po. Kaya ako po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon with my age at age 66. At ako po ay tuwan-tuwa dahil binigyan pa ako ng Panginoon ng full life. Amen. So kayo po ay huwag po kayong malulungkot kung dumadanas po kayo ng mga problema. Basta ihabilin namin natin sa Panginoon because God is a God of miracle. At yung prayers po natin, ina-answer niya. And He is the same yesterday, today, and forever. I thank you. Glory to God. Praise God. Salamat po. Napakabuti ng Panginoon kay Ate Ana. No? Nakita ko siya noon, nakabalot siya ng nakawig siya. Because, bakit Ate Ana? Kasi isip ko lang, ba't nakawig kaya ito? Nung pala may ganun siya. Pero I don't know, I really don't know kung ano nangyari sa kanya. Kasi wala naman nagsasabi sa akin. Pero siguro may nagsasabi sa akin sabi ko, matatag naman yan, okay na yan. At nakita natin siya, nakakaano. Sasamantalahin ko na. Isa pa po, serve the Lord with gladness. Nakita ko nga po siya, nagsasayaw na. Sabi ko, Ate Ana, iba ka, yung iba nakaganito, siya ako nakagano na. Ano ang sasayaw nila na? Mga senior. Senior ba? Senior. Baka natin, sabihin sa katabi mo, magiging senior ka din. Amen. Tayo kami na Tayo kami na Amen. So, sige po. Napakasaya natin sige. At ngayon naman po ay yung ating pinakamayaman na kasama ngayon. At siya ang presidente ng businesswoman at saka man. Kaya mabuti ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos sa buhay ni Sister Baby Ignacio. Pastora Baby Ignacio na po. Talampakan natin ang Lord. Hello, Mike Tess. Hallelujah! Hallelujah. Thank you, Lord. At salamat po sa buhay ng bawat isang narito. Amen. Magpapakilala po ulit ako. Ako po si Sister Baby Ignacio, ang chairman ng BPPM ng Central, businessman, professional, pensioner ng JCTV Central. At age of 65 na po ako. Ako po ay nagtatrabaho pa bilang freelancer accountant. So kung meron po kayong mga maleta dyan, nakikita niyo po yung tatak ng Voyager, kliyente ko po yun. Isa po
po yun sa kliyente ko. So, purihin ang Panginoon. At umabot po ako ng ganitong edad, pero nagpapasalamat po ako sa Lord kasi unang-una, dinala niya po ako sa Central. Bago po ako napunta sa Central, marami na pong churches din yung pinuntahan ko. Pero sa Central po talaga ako pinalalim ng Panginoon. Doon din po ako, marami pong pagsubok sa buhay natin, pero alam ko naman ang Panginoon lahat. At saka ang mga pagsubok po natin, di ba, parang ginto, ano? Tayo po ay kinikis-kis na mabuti ng Lord para kung gaano tayo kakinang, di po ba? So, sabi po sa Luke 6:38, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Sino yung sabi po nun? Si Lord. Si Lord ang may sabi nun, hindi po ako, hindi po si pastor, hindi po lahat ng mga pastor. Si Lord po ang may sabi, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. So, sino po ba ang bibigyan? Yung mga nagbigay. Kaya wag kang maghanap ng bibigyan ka ng Lord kung hindi ka naman nagbibigay. So, dapat magbigay ka. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, liglig at umaapaw ay bibigay sa iyo ng Lord. Diba? At yung panukat na ginamit mo, na siyang ginamit mo, yan yung panukat ay bibigay sa iyo ng Lord. So kung ang panukat mo ay na ginamit ay malaki, so malaki rin ang ibibigay sa iyo ng Lord. At ang isa pa po sa mga sa atin, sa inyo po mga OFW, isa po sa natutunan ko sa church, yung pong wag po nating limitahan ng Panginoon. Kasi nung araw po na ako po ay isang pangkaraniwang empleyado, wala pa akong negosyo. Kung ang 10,000 lang po ang sweldo ko, hinahati ko din ba 4 ang linggo. So, ang 10,000 times 10% is 1,000. So, 250 a week. Huwag po ganun. Kung ano po ibinigay sa inyo ng Lord tong week na to, i-touch nyo po yung kung 10,000, then 10% is 1,000. Sa susunod na linggo is another blessing. Kasi pag ginawa nyo po yun, parang nililimitahan nyo ang Panginoon. Sa ganun lang kayo susweldo. Di po ba? Kasi sabihin, 10,000 lang. Sabihin, 10,000 lang ang makiklaim mo sa loob na isang buwan. Huwag po natin limitahan ng Panginoon. Because God is unlimited God. Di po ba? Hindi po natin pwedeng limitahan ng Lord. Kasi marami pa pong ibibigay ng Lord sa buhay natin. Amen po. So, dalawa pong bagay yung patotoo ko. Siguro yung the recent lang po, no? Nung pong last year is, actually hindi po sa akin to, sa anak ko to eh. August po ng 2023, last year. Ang anak ko po isang OFW na kamukha nyo, nurse po siya sa Abu Dhabi. So, musweldo po siya ng 150,000 a month. Pero wala po siyang naiipon. Opo. So, nung po siya umuwi ng Pilipinas last August, bakasyon lang po for 3 weeks. Born again din po siya. Pero sa 3 linggo niya na nasa Pilipinas, 1 linggo lang po yung good kami. Yung 2 linggo, nag-aaway na kaming dalawa. Kasi po, sa totoo, kayo po, hindi po kayo doon, except mayayabang po eh. Sabihin ka, sumusweldo ng ganon, mataas na yung tingin sa sarili. Pero ako po ay kasi po, lagi ko po siyang pinagpe-pray. Isang araw po, August 26, 2023, nung umuwi pa po siya po ay magbabakasyon lang sa Pilipinas, pero siya po ay na-aksidente. Sila po ay nag-swimming sa isang resort, malaking resort sa Laguna. Alam niyo po ba yung hanging net? 13 feet. Bumagsak po siya sa 13 feet, ang binagsakan niya po semento. Yung pong balakang niya, hindi po siya nabali, nadurog po siya. Ganon po katindi ang pinagdaanan niya. Ako po bilang isang ina, syempre naiiyak ka kasi nakita mo yung anak mo. Pero hindi po ako nanupaypay kasi sabi ko, Lord, alam ko, may gagawin ka sa buhay na anak ko. Amen, di ba? Hindi ko po sinisi ang Lord kasi alam ko, ang Lord may gagawin sa buhay niya. So, nung time po na yon, nakikita ko po siya, bedridden po siya for 2 months. So, inaalagaan po siya nung pangalawang asawa niya. Actually, nagkahiwalay po sa unang asawa. So, yung 2 bata sa Abu Dhabi, inuwi po sa akin. So, ako po yung nag-alaga. So, alam niyo po ba ang mga apo nagiging kalakasan natin? 65 na. Sabihin niyo ba 65 po ba ako? Di po ba? So, salamat sa Lord. So, siya po ay nalagaan. At
2 buwan, nakaka-recover paunti-unti. Alam niyo po ba, yung pong may-ari ng resort na kanyang pinagbagsakan, sabi nga namin, kung sa ibang lugar ito bumagsak, hindi mangyayari. Kasi siya lahat ang gumastos. Million po ang nagastos nila. Ano pong bandang huli, ang binayaran po siya ng resort. Magkano po binayad sa kanya? 1.5 million. Diba? Hindi po natin sasabihin na ginusto ko yun. Pero ang Panginoon, bakit doon sa resort na yon? Di po ba? Pwede naman sa SM. Di ba ba? Sa SM, pag bumagsak ka, sigurado hindi ka mababayaran ni Di po ba? Pero siya doon po talaga. So, biniyaran po kami ng 1.5 million. Sa 1.5, bumili po kami ng lupa. Talaga po sinigurado ko. Sabi ko nga sa anak ko, alam mo ba, napakatagal mo sa Abu Dhabi, 13 years. Pero kapraso, lupa man lang sa paso, wala kang naiuwi, wala kang naipon. Samantalang ito, talagang ang Panginoon, napakabuti niya. So, nakabilit po kami ng lupa sa Bulacan, isang magandang subdivision. Meron pa po siyang na-time deposit. Pero unti-unti po siya, hinihil siya ng Lord. At ang pinakamaganda, yung kayabangan niya nawala. Kasi po, doon ko nakita yung kabutihan ng Lord kasi binago ng Lord ang ugali niya. Opo. Kasi noon mayabang kala mo bang malakas kumita, akala mo bang gano'n, oo nga, kako 150 sweldo mo. Oo, ako 100 lang Pero nandito ako sa Pinas. Pero nakakaipon ako. Sabi ko, kung gusto kong lumaki pa doon sa 100 na sweldo, pwede. Kaya lang ayoko na kasi marami ng kliyente. Actually po, ang kliyente ko 13 lang. 13 kumpanya lang ang hawak ko. Pero yung isang kumpanya doon, 36 ang branches. Yun nga lang ang kakaibahan ko. Ay, sabi ko sa kanya, alam mo anak, talagang babaguhin ng Lord ang buhay nating lahat. So siya po, nabago ng Lord ang buhay niya. So ngayon po, kami na yung magka-vibes. Lahat ng problema niya, sinasabi niya agad sa akin. So, sabi ko anak, talagang kumilos ang Panginoon sa buhay mo. At isa pa, lahat ng hindi mo nagagawa noon, nagagawa mo na ngayon. Bakit? Di po ba? Ngayon po, pinagre-review ko siya ng NCLEX. Ako po, nagbayad. Lahat po, pati ultimo yung kanyang magpapa-driver's license. Sige, ako yung support. Nakita niya siguro kung paano ko siya sinuportahan. Oo. Bilang isang ina, talagang ibibigay mo lahat, di ba? Kasi po, nag-iisang anak ko yun Oo. So, napakabuti ng Lord. So, yun po ay, ngayon, inaayos na ng Lord ang buhay niya. At siya po ay mag-exam na lang ng NCLEX. At alam ko naman, ipapasa siya ng Lord. Kasi sabi ko nga sa kanya, anak, wag mong hayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo. At sa atin po, wag po nating hayaan na kasi ang Panginoon, bumubulong po yan sa atin. Opo, pag binulungan ka ng Panginoon, bigyan mo si Pastora Banji, bigayan mo! Di ba ba? Kasi sa amin sa Central, nagtatanim po kami. Lahat ng pastorang tumatayo. Pag sinabi ng Panginoon na magbigay ka, talagang po, lalagyan mo ng pangalan yung tanim mo, kung ano ang gusto mo. So, yun po yung nangyari sa anak ko. So, ako po yung nagpapasalamat sa Lord sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng anak ko. At ang pangalawa ko pong patutuo, nito lang, recent lang po. Ako po hindi naman ahente. Ako po isang accountant Pero yung pong aking kliyente na may-ari nga po ng Voyager, nagpahanap sa akin ng lupa. So, meron po kaming kapatiran na napakatagal niya nang binibenta yung lupa nila sinasaka. Hindi naman mabenta-benta. Ay nagkaano po na sinabi nila sa akin, so sinabi ko po sa kliyente. Alam niyo po ba, nung ibebentahan, 500 lang per square meter, ano po yan, kulang 3 hektarya. 500 lang per square meter, sumunod po, nung sumunod, naging 800 na. Di okay pa rin yung bibili, sige po, okay po. Nung pangatlong magkikita-kita na kami, kinausap na namin yung seller, 1,000 na! Sabi, pataas ng pataas. Di syempre, sinabi uli namin sa buyer, okay pa rin ang buyer. Ang sabi niya sa akin, Ma'am Baby, para ikang hindi sa atin ang lupa na yan Ay, hindi po sir. Yan po lupa na yan, nung tinignan po natin, yan po ay inapakan na natin. Di po ba? Kami po bilang mananampalataya, inapakan po namin yan. Nilangisan po namin yan. Hindi po papayad ang Panginoon na hindi kami maging ahente niyan. Bakit? Kasi may tithes kami dyan Kapag po hindi mananampalataya ang nag-ahente niyan, hindi po magta-tithes. Sigurado po yon sir. Kasi sinesharean ko po siya ng word, Chinese po siya. So,
So, nakita niya yung faith namin na kami mga ahente. So, sabi namin, hindi po papayag ang Lord na hindi sa amin yan mapunta. Kahit na maraming hindrance sa buhay po natin, sigurado ang Panginoon, nakikita niya kung paano tayo maglingkod, di po ba? Kasi po lahat ng bagay ginagawa natin, hindi po yan nawawalan ng kabuluhan. Nakikita po ng Panginoon yung paglilingkod natin. So, nung time po na yon, so nito pong July 2024, amen, hallelujah, nakuha na po namin yung komisyon namin. Alam niyo po ang komisyon namin, buyer-seller. Opo, buyer na, komisyon na sa buyer, komisyon pa sa seller. So, napakagaling ng Lord. Kasi po kami po, tig ko lang 600 bawat isa. Amen! Hallelujah! So, napakabuti po ng Panginoon talaga. At ito po yung pinakamaganda pa po. Kasi po, ito po yung lupa. Ma'am baby, hanapin mo pa yung may-ari ng lupa na to. Bibili ko rin yan! Amen! Di po ba? So talaga pong wag po tayong mananawa sa kapapanalangin sa Lord. Kasi ibibigay ng Panginoon ang lahat po ng ating hinihiling kung ikaw po ay tapat. Alam niyo po ba ang tithing? Napakahalaga po yan. Yan po talaga ibinabattle ko sa Lord. Kapag po meron akong problema, lalo-lalo na sa anak ko, sinasabi ko sa Lord, Panginoon, hindi ako papayag. Tapat mo akong tither. Hindi po ako papayag na hindi mangyari sa anak ko yan. Tapat po ako sa inyo, Panginoon. So yung po inilalaban ko, binabattle ko sa Lord, kinakausap ko siya. Sabi ko, Lord, hindi ako papayag sa mga nangyayaring ganito. Sabi ko, ako po ay tapat mong anak. Ako po ay nagtatayt sa'yo. Nagbibigay po ako sa favor. Kasi kung ano yung pinangako namin sa favor, di po ba nagpapagawa tayo ng church, ibinibigay po namin sa iyo. Kaya po hindi po ako papayag. Alam niyo po, ang Panginoon sumasagot, kailang in His time. Yeah. Huwag po kayong titigil sa kapapanalangin sa Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah! Bless you the glory! Hallelujah! Thank you. Amen! Praise the Lord! Nakakatuwa na. Sige, nakaupo na lang po ako. Kasi punong-puno na ako ng pagpapala. Hello. Grabe, tindi ano? Sino kaya kasunod nun? Sino kasunod nun? Magkakakubisyo ka, 600,000? Sa Gawidjas? Eh, napakakaunti ng mga amen na yan. Dito! Nalaman na kayo, ha? Sumusobra na kayo, ha? Joke lang. Ano po yun, Ate Ana? Ha? Sa inyo, ano yun? Amen! Ayun! Kamijati sa Ate Ana. Praise God! Ganun po ka... hello, Macau! Okay. Ganun kahalaga ang pagbibigay. Nako, kaya wag tayong magsasawa. Ayoko na magbigay kasi etc. Pag ibinigay niya natin. Amen. Ay, sino naman aani? Ikaw naman eh, tsaka ako eh. Amen. Hallelujah. Sabi sa katabi mo, okay ka ba dyan? Ano sabi? Ano sabi? Ano? Humihinga ka pa ba? Humihinga ka pa ba? Okay. Praise God. Hallelujah. Akala nyo kanina offering na, no? Hindi pa po. Kasi, sabi ko, pwede na offering na. Hindi pa, mamaya na lang. So, marami pa kasing patotoong magaganda. At isa sa, ano po yan? Okay. Magbibigay ka na? Sige. Ano po, isa po siya sa napakabait din, very generous, lagi nagtatanim yan. At napakasipag. Kasama po siya sa 600,000 na yun. 600,000 siya, silang dalawa. Ano? At kami po ay binigyan din kami. Hulaan niyo magkano? 50! Sabi na magkano? Secret. Basta meron tayo kasi kasama tayo sa panalangin. Ngayon pala mga sila. Sabi ko dumating ako unang-una, sabi niya sa akin, ay Pastor Banji, ano? Tapos meron resolver. Wow! Ano to? Kasi nabenta na yung lupa. Talaga? Nung tinignan ko, dami ah. 5,000 binigay sa akin. Silang dalawa, tigpa 5,000. Ganyan. Wala akong ginawa, nanalangin lang.
the Lord will use people to bless us if we are also faithful sa Kanya. Amen? Malay ko bang bibigyan ako? Sana all. Sana. Sa susunod, sabi nyo dalawa, meron pa susunod yan. Pwede bang abonohan nyo na? Hindi, joke lang. Ganyan po katindi ang Panginoon. Amen. Kaya pagka po tayo ay nagbibigay sa Diyos, hindi siya patatalo. Amen. Hindi siya papayag na ako Diyos ako eh. Nagbibigay ka tapos hindi kita pagpapalaan. No, hindi po. Sa tanang buhay ko, ganun din po ako. Hindi ako nawalan. Amen. Bakit? When we are faithful to God, ano po siya, nadaloy ang pagpapala sa atin. Katulad nito, sabi ko, Lord, wala na po naman yung aking Gcash. Totoo po yun, Jen. Wala naman tayo, di ba? Gcash. Kaya na konti. Pagkatapos mag-pray, makikita ko sa cellphone ko, check your Gcash. And then nag-send ako, galing mo naman, Lord, di pa nga ako nakaka-amen, may Gcash ka na. Di ba? Yung ganon katindi ang Panginoon. Sabi sa katabi mo, ganon din mangyayari sa'yo! Just be faithful! Just be faithful to God. Kasi pag naging faithful tayo sa Panginoon, alam niyo talagang napakabait. Sa Macau po, ayan, taga Macau. Ayan, mga taga Macau sila. Sabi nga po namin, ako naman muna totoo saglit lang. Kasi kasama yun eh. Talagang umiyak kami sa Panginoon, paano namin masusuportahan ng Macau. Dahil nga sa dami ng pera namin. Ayoko sabihin wala. Gusto ko sabihin ko marami. Ika Lord, paano umiiyak ako, umiiyak sa Lord. Tapos, umiiyak sa mga pastor. Ay ko, paano naman ito, lalo naman. Basta sabi ko, Lord, basta alam ko, papatuloy kami sa Panginoon. Kahit ilan lang kami, papatuloy tayo, di ba? Di ba? Amen, papatuloy kami. At isa nating kapatiran sa UK. And then I share my testimony na kailangan talaga ng Macau. Tapos, sabi niya sa akin, magkano ba kailangan kulang? Sabi ko, siguro kulang ng 1,000 Hong Kong dollar a month. Sabi niya, sige, bibigyan ako ng kulang 1,000 a month. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Tapos yung si Maribik naman sa Lebanon, sabi niya, nag-zoom kami, sabi niya, ay naku, nakakalimutan ko yung tithes ko. First Sunday na lang po ng December ang magta-tithes yung 6 months ko. O di na, meron na naman kami pambayad. Ano, okay ba kayo dyan? May pambayad na naman tayo. Pakita mo nga yan. Ayun. May pambayad na naman kami. O ganun lang ang Diyos. Ang inopen niya, wala makapagsasara. At isinara niya, wala makapagbubukas. Inopen ng Diyos itong lugar na to, wala makapagsasara nito. Amen! Hallelujah! Sabi sa katabi mo, wala makapagsasara nito. Amen! Kaya kahit na wala tayong gaanong titles, pero sigurado ko, I challenge everybody, hallelujah, this year, meron ang magtatagdag ng tithes. Amen! Amen! Kumalakpak ang gusto mo bigay sa Panginoon. Alam niyo, pisan, iniisip nga natin, pag tayo sa pinag-uusapan, bibigay ka ba? Pero, hindi na akong sepon, talaga saan? Di ba ba? Sino magbibigay ngayon sa Panginoon? Taas mo kamay mo. Lord, hindi ngayon, pero alam ko magbibigay ako. Come on, everybody! Come on! Abay, sabihin mo, taas mo kamay mo kasi hindi mangyayari. Sabi nga ni Pastora, hindi mangyayari. If you believe God to move, we have to step. Sabihin mo lang naman, Panginoon, hindi pa ngayon, pero magbibigay ako. Sabi mo, Panginoon, hindi man ngayon, pero sigurado, magbibigay ako. Marinig na Diyos. Alam ba kasi sila? Amen! Amen! Wala po persahan ang pagbibigay sa Diyos. Ito po ay kusa. Pag kusa po tayo, yung the blessing ng Panginoon ay siguradong dadaloy. Amen! Kangino yun! Amen! Kangino talaga yan! Ba't yung iba? Kangino yan! Kangino yan! Diba?
galing natin. Amin yun! Pagka ano na, ando na yung salary. Amen! Amen! Lasa tayo, masaya tayo. Amen! 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 Hallelujah. At po, sige. Puro testimony po tayo ngayon. And I will end this mamaya. Ating pong chairman, presidente, siya po ay talagang napaka-committed. Ano po? At talagang sabi nga niya yung asawa ko na lang ay, Lord, yung nagiging dahilan para hindi siya talaga. Alam mo yung asawa niya kinuha. Eh kasi, pagka talaga ang asawa, ayaw humanda tayo. Ano? Pag naging committed tayo at ang asawa ay ayaw, o may pagparin, mamatay na po sana. Usang kuko, hindi nandiyo siya. Parang siya na Pastor El na before. Panginoon yung asawa ko ano talagang ayaw niya akong paganuhin. Namatay. Sa ate. Para sinabi mo, pinanalangin ko asawa. Hindi po. Kasi gusto talaga niya. Napakabait, napaka-anointed. Nagdala po siya ng chicharon. Mamaya bibigyan tayo ng chicharon. Amen, amen, amen. Ito po yung nakilala ko na mula noon hanggang ngayon din siya nagbabago. Yung mga ito, hindi nagbabago yan. Kahit saglit, minsan lang kahit makita. Edad lang nagbabago. Pero mga mukha natin, Tete, ilan taon ko na po? 70. Sige na, bibigay ko na yung... Bibigay. Ayaw na. Sige na po, sige na po. Good morning po sa ating lahat. Talagang ito ng ilaw. Baka sumobra, ganda ko din. Good morning po sa ating lahat. Kanina talaga na habang nag-pray and worship, naiyak ako kasi naalala ko nung panahon ko na kamukha niyo ako. Na ako matagal din nagtrabaho sa abroad dahil sa katigasan ng ulo ko. At dahil din sa hindi ako marunong magpasakop sa asawa ko, ano ba yan? Nag-umpisa pa lang naiyak na ako. Mamaya na tayo matatapos ito. At tunay nga na napakabuti ng Panginoon kasi kaya ako naiyak habang nag-worship. Nakikita ko yung kung paano ang mga lahat kayo, kung paano kayo magtrabaho para sa mga minamahal na pagtapos ng pag-aaral ng mga anak. Di po ba? Mahirap malayo sa pamilya. Na kahit na anong makita natin sa shopping mall, sa palengke, bagay sa mga anak ko to, masarap ipakain ko sa aking mga anak. Amen. Na kahit na walang matira sa ating sahod, talagang pinadadala natin sa pamilya natin. Kaya naiiyak ako kanina. Nag-uumpisa pa lang mag-worship. Kung makita ko na kayong lahat, naiyak talaga ako. Naiyak tayo lahat. Kasi yung nararamdaman nyo, nararamdaman ko din. Sa ating magulang, sa mamahan natin sa buhay, nagtitiis tayo. Lalo pagdating ng araw ng Pasko, talagang hahanap tayo. Talagang hahanap tayo kung saan ma-refresh yung puso natin, kung saan tayo maitutuon natin kung paano natin mapapasaya yung sarili natin. Amen. Pero alam nyo ba na napakapapalad nyo sapagkat ang una nyo hinahanap ang Panginoon. Amen. Kahit hindi Pasko, kahit hindi araw ng Pasko, nakakilala kayo sa Panginoon. Kaya congratulations sa inyong lahat dahil kayo nakakilala sa Panginoon. Hindi kayo nagkaroon sa mundo, yung mundo lang maraming kaibigan na pwede kayo maisama kung saan o yung temptation, sabi nga kanina, hindi nawawala yan. Pero alam niyo ba na sa katigasan ng ulo ko, kaya ako nakapag-abroad. Yun nga, tama yung sabi ng Biblia, matuto tayong magpasakop sa ating mga asawa. Sa buhay ko, kahit kailan, di ako natutong magpasakop sa aking asawa. Totoo po yun. Kasi mula nung kami mag-asawa, puro ako yung nasusunod. Kasi lahat ng plano niya, palpak. Meron kaming business, farming
furniture shop, meron kami. Na nung panahon na yon, dalawa pa lang anak ko, siguro isang 3 years old, isang 4 years old. Akala ko noon ang buhay ko, hindi ko na mararanasan yung hirap dahil lahat naranasan ko na ang pera, akala ko walang kaubusan. Pero wala akong Yesus sa puso. Ako ay Kristiyano, kandado, sarado. Walang pwedeng pumigil sa akin. At maniwala kayo sa hindi, ang asawa ko'y pastor. Pastor, ang asawa ko, hallelujah, hindi marunong sa ako sa pastor. Kaya, ang mga anak ko, lumaki sa Christian school. Mula pagkabata doon sila hanggang sa nag-high school, nag-college. At eto nga po, nung ako kaya ako naranasan ko mag-abroad dahil nga sa kapigasan ng ulo ko. Akala ko noon, ang buhay ko, okay na okay. Lahat nasa akin. Lahat ng biling ko, nasa akin. Gusto kong gano'n, palitan lahat ng kulor. Kumbaga wala akong kakontentuhan. Hindi ako marunong makontento. Dalawa na. Hindi marunong magpasakop, hindi marunong magpamaketo, kung anong meron ka. Amen. Kaya ang ginawa ng Lord, pinalis lahat ng Lord. Tinanggal lahat ni Lord sa akin yun. At dahil nga sa sobrang tiwala ko, may pinagkatiwalaan ako na, alika mag-business tayo, ganun. Sabi ng asawa ko, darling, huwag ka na mag-business ng gano'n kasi kasalanan sa Diyos yun. Ba't ka magiging kasalanan? 5% lang naman ang gagawin ko. Tapos yung pinagkatiwala ako, binigay niya sa palengke ng 20%. At eto po, kumbaga yung iba ginamit ko, worth 70,000. Nagpapahiram po ako sa amin sa lugar namin ng, kunyari, o-order ka ng Frigidaire, sa loob ng 6 na buwan huhulugan, 5%. Urasan mo nga ako, baka nakakahiram siya sa kanila. Unlimited. Di kumita yung pera ko. Nung bandang huli, di ba nung panahon na yon na malilit pa yung mga anak ko, yung hulog ng tao sa kanya, sa pinagkatiwalaan ko, sabihin ko na sa inyo, totoo siguro pinagkatiwalaan ko. Kaya maging aware din kayo. Ate ko, kapatid ko. At ito, dumating ang punto na inaya niya ako, karingay ka, magbigay tayo ng patubuan ganun. Ako mamamahala. Ang hulog po ng tao nung araw na yon is 6,000 a day. Lahat ng pera ilalagay niya sa bangko, araw-araw, kasi hindi ko pupuntahan pa sa kanila na nahihirapan ako na, sige, muna lang sa bangko ko. Tinitingnan ko naman palagi. Bandang huli, sa notebook, marami akong kita, pero wala akong hawak na pera. Kasi katwira niya, hindi pa tapos, bumabalik na yung tao, nangungutang na, kumbaga ikot lang ng ikot. Pero ako nagpapalit ng cheque, 5%, ang sa personal ko. At purihin po ang Panginoon, nakakulang 1 taon. Bandang huli ko, ate, bakit itong nasa passbook ko, ito lang ang pumapasok na pera. Kasi pinaiikot. Pero ang laki ka ako nakita, walang kita. Ang tubo, sinanla ko bahit lupa ko, 281 square meter, 4 bedroom, 2 dining ang nakalagay, 2 sala set. At corner lot. At ito, na hindi nga ako natutong pasakop, sa madalit sabi, nawala. Ngayon ang mga problema, lola nyo. Paano kung patutubuan yun na buwan, hindi ko kakayanin. Masakit ulo ko. Ginawa ko, mingin ako ng tulong sa asawa ko. Doon ako nagpasakop. Kaya nag-lyrics na ako. Kaya nung humingi ako ng tulong, sabi ng asawa ko, may naisip na naman ako. Mag-a-abroad ka ako. Pupunta ka ako sa Japan. Ang bebenta ko yung sasakyan natin. May owner kami noon. Ako nagdadrive dati. At ang asawa ko, darling, wag na. God will provide. Ang Diyos ka. Huwag ka na umalis. Kawawa naman mga bata na, mga anak natin. Kasi 4 ang anak ko. Ang bunso ko is 9 months. Bagong pangmasa 9 months. Di siyempre may gatas ka pa noon. Naipilit ko na naman. Nagpunta ako ng Japan kasi ang pangako sa amin, 30 kalapad, kikita ka. 30, 150,000 yun eh. Tapos dumating doon, hindi namin kinita yun. Kaya sabi ko,
paano ko uwi kasi nahiya ako sa asawa ko. Ginawa ko, yung binagsakan namin, ibinenta kami. Nung ibenta kami, yung mga bata, pinagtrabaho sa club. Tapos yung kababata ko, nagtrabaho sa club. Iniyakan ko. Sabi ko, itong edad ko to mag-hostel. Dalawa yung anak nun. Isang 4 years old, saka isang edad yung anak ko. Sabi ko doon sa Thailander eh. Sabi ko, Alice, sabihin mo, ayoko mag-hostel. Sabi, anong gagawin ko doon? Iinom lang ate ng anak, Tsaka ayoko ako, uwi ako ng Pilipinas. Alam mo, sabi nung Thailander, nakita niya, sige, katulong na lang kita. Amen. Binigyan ako ng 15 lapad, stay in ako ron. Pero nung ako'y naging katulong naman, siyempre, namamaga-daddy mo. Wala naman lalaki dito, no? Kailangan na yung gatas yung mailabas, masakit eh. Alam mo, ang ginawa ko, yung bata yung 9 na buwan eh, ako lang, 2 lang kami, 3 lang kami, ginagawa ko yung daddy ko. Pinapadedi ko yung bata. Ngayon ang nakwento ng ganito, no? Pinapadedi ko yung bata. For the glory of God, yung bata. Ting maliligo, ting darating, ayaw sa ina. Nakailang buwan. Ako hinahanap, nagmamakaawa sa akin kasi yung asawa kasi ng Thailander, Yakuza. Pero mabait siya. Hindi siya gusto niya yung mga Pilipina. Mahal niya yung mga Pilipina. Sabi nga nun, Caressa! Sabi nga nun, ikaw sabi nito, hindi ako marunong maghapon. Sabi nga nun, bakit daw ang batay sobra lapit sa iyo eh. Iilang buwan ka pa na dito. Nanay ko pa ako sa bata. Hindi nila ang gatas ko yung binibenta. Palayasin ako, sana ako punta. Purihin po ang Panginoon at nagtagal ako doon na ilang buwan, bandang huli, pumunta na ako ng Tokyo. At doon ako nakatagpo ng trabaho sa plastic company. At doon ako pinagpala. Akala ko yung plastic inalagyan ng basurahan yung itim. Hindi pala. Yun ang gawa ng mga Toshiba, ng mga washing machine, assembly mo yun, yung may matatak, may mga nagpopol. Napakabait ng amo namin na pinasukan. At ako lang ang Pilipina. Amen. At ang kasama ko, mga Indiano. Ayos nyo, ipinakilala pala ako ng isang Pilipina na lagi ko lang nakakasakay sa tren. Akala ko nga ibang lahi siya. Yung pala, Pilipina siya. Gusto mo magtrabaho sa plastic company. Ano baka ako yan? Sa kita senyo. Sinama ako doon. At purihin ang Panginoon. Doon ako nagtagal. Bago ako nakakuha ng trabaho ron, 3 taon ako nagtrabaho sa laundry kasi wala akong kakainin. Pag kahit mura, tinitiis ko lang. Kasi isang kwarto lang yung bahay ko, 3 lapad, walang kubeta, walang paliguan, bumabayad ako araw-araw. Araw at gabi mga kapatid, nagtatrabaho ko. Pagka pupunta ako sa Weno, yung Philippine food na palengke, napakahabang kwentuhan to, okay lang ba? Pupunta ako, bibili ko ng 3 kilo bangos, bibili ko ng mga giniling, pagkatapos gagawin ko langgunisa, gagawin ko tusino. Sa gabi mga kapatid, ako'y nagbibisikleta, may dala akong payong, umuulan ng yelo kahit naginaw ako kasi naiisip ko yung mga anak ko, yung pagsisikap ba natin para sa ating mga anak. Araw-gabi, pupunta sabihin ng mga Pilipina, ate, magdala ka na swelduhan ng mga saka ngayon. Saka mga tawag nila. Magdadala na ako ng embutido, rellenong bangos. Talagang pinagkakaguluhan, babayaran talaga ng mga Hapon. At yun, naging routine ko na. Nung bandang huli, sabi ko, pwede bang kahirap mag-apply ng trabaho, hindi ka marunong magsalita, di ba? No? Sister, kaya ang ginawa ng lola nyo ganito. Nagpalit ako ng trabaho. Yung panggabi ba, na nag-deliver. Ang ginawa ko, sabi nung kaibigan ko, yung mga Pilipina, kamukha nyo, kontak-kontak. Ay, Karen, di ka, sumusyal ang pangalan ng lola nyo, naging Karen. Tapos na Karen kasi hindi nila masabi letter G. Karen. Tapos pag may mga
club na lilinisin, ako nilirekomenda. Pag naglinis ka ng club, pati baso, isang lapad yun. 5,000, isang lapad nun. Lilinisin ko yung buong club, lahat, mga carpet, lahat gagawin ko. May contact na sila sa akin. At ang matindi nito, sabi ko, gusto ko maranasan akong makapagtrabaho sa gabi kasi hindi ka ako marunong magsalita ng hapon. At nagkataon naman, yung pinasukan kong Philippine food, sa maagang oras, Philippine food. Sa bandang alauna, is club siya. Ngayon, yung may-ari ng club, Mama Sang, bata pa, ayaw niya magluto. Ako ay nirekomenda. Kaya ako yung tagaluto. Pag nalasing yung amo ko, ako na rin ang nagseserve. Kaya sasabihin mga Pilipina, ate, hindi ka ika, at pumunta ka ika dito, yung mga order namin, sabi ko, mga nakaupo lang, mga Pilipina yun, mga nakaupo lang kayo, nagluluto ako, naglilista ako, may bar pang ganon. Ako pa rin, pag pinaiinom ako ng mga hapon, gaganyan ko lang kopi yung baso ko, lababo doon ako nabuhugas, tapon lang ako tapon, kasi matagal ako nagtrabaho, pero hindi ako natutong manigarilyo sa kaminom na alak. Kasi kapag ka pala ganon, ang priority mo, pamilya mo, kahit na anong tukso, umano sa'yo, hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon doon. Amen. Na talaga mapapagtagumpayan mo. Pagka ang pangarap mo talaga para sa mga anak mo. At dito natuto ako magsalita, sabihin mga hapon, ate, ilagay mo nga yung karaoke sa 145. Mantakin nyo gabi-gabi nag-aaral ako ng salita na hapon yung good morning, ohayo, gozaimasu. Yung 1, 2, 3, ichini-sansi, lahat ng number, hindi ko makabisa. Nung may kausap na ako, doon ako natuto. Alam niyo ba, nung ako matuto, na isang buwan pa lang, umalis na ako. Umalis na ako sa trabaho. At doon nga ako natuto. Yung trabaho ko, yung plastic company, doon ako nagpatuloy at doon din ako inalagaan ng amo ko. At napakabuti ng Panginoon kasi talagang kumilos sa Diyos kahit ako hindi nakakilala sa Panginoon. Kasi naman, tayo, born again, nakita ko lang yung pagsosolving. Kailangan maging maingat tayo. Hindi po pwede, kunyari nagba-Bible study kayo, may mga Barbie doll pa kayo dyan, pagtatanggalin niya dahil hindi nakakalugod sa Panginoon. Mali yun. Kailangan, igalang din natin sila, pero in the nice way. Amen. Na sasabihin lagi natin, hindi lang relihiyon ang pwedeng magligtas sa atin, kundi yung tamang relasyon natin sa Panginoon. Kasi, kaya tumigas ang puso ko at hindi ako mapatanggap ng sarili kong asawa at pastor. Akalain nyo ba nung sabihin sa akin, pag hindi ka nag-born again, hihiwalayan kita. Ang sagot ko, di wow. Kasi, nasa akin lahat ang naipundar namin nakapangalan sa akin. Kaya ko nga isanla kasi pangalan ko lang nakalagay. Kaya nga lang talagang, sabi nga, pag wala kang Jesus sa puso mo, lahat na yan tatanggalin ng Panginoon. Kung anong hirap, kung anong meron ka na ipinagkatiwala ng Panginoon at hindi mo minahal at hindi mo nakilala Panginoon, baliwala. Amen. At iyon naging aral sa akin. At alam niyo ba nung bago akong punta ng Japan, binigyan pa ako ng Bible ng asawa ko. Ginagawa ko siyang pocketbook. Pag nasa train ako, binabasa ko lang pero hindi ko siya maintindihan. Ba't ko ako babasahin ito? Hindi ko man maintindihan. Sa totoo lang po. Pero kapag pala, ang Bible, nung nakakilala ko sa Panginoon, hingin mo yung wisdom, yung karunungan mo mula sa Kanya. Lahat maiintindihan mo. Amen. At dito, nung umuwi na ako ng Pilipinas, nawala na nga yung bahay lupa namin. Excuse me. Umuupa na lang kami. Yung lahat ipinadala kong pera, ang nanay ko mahawak. Purihin ang Panginoon, nagpadala ko ng pambili ng lupa, iniipon ko, na akala ko mabibili ko yung kabilang lupa ng nanay ko. 150 square meter. Ang halaga binibenta sa akin ng 260. Nagpadala ako ng pan-down payment, purihin ang Panginoon. Walang nangyari. Lahat ng pera ko, pinadala ko. Walang nangyari. Kasi nga, ang consequence, hindi ka marunong pasakop sa asawa mo Kaya, yun ang nangyari sa buhay ko. Hindi nga, sa totoo lang. At kayo, bilang OFW, nitip lang ako sa inyo. Magtira kayo ng konti. Pagmamahal sa mga sarili nyo. Kahit mahal nyo ang inyong mga asawa at mga anak.
kailangan may sarili kayong pera. Ano lang yung share ko sa inyo kasi nangyari sa akin. At alam niyo ba, sabi sa nanay ko, Nay, buhat ngayon din akong papadala ng pera kasi mga anak ko ipadala, wala rin. Ang pinakakawawa yung dalawang maliit ko, yung dalawang babae, si JM, sa yung bunso. Hindi nakaranas. Yung dalawang panganay, lahat pinaldas yung pera. Kasi pinadala ko sa nanay ko, pinadala ko sa lola ko, yung para tubuan, para bayaran na ano. Hindi, lahat ng kinita ko. Sa tagal ko sa abroad, walang nangyari. Kaya naging, ang ano ko sa inyo, magtira kayo na sa inyo. Alam natin, mahal natin ang ating mga pamilya, pero magtira kayo ng konting pagmamahal sa buhay, sa sarili nyo. Napakahirap ang walang sariling pera. Kaya alam nyo, ginawa ko, na inipon ko yung pera ko. Year 2000, umuwi ako ng Pilipinas. At talagang nangungupahan ng mga anak ko. Sabi ko, tanggap ko ng sarili ko. Nung nasa terrace ako, nagkaroon ako ng awa sa sarili. Sabi ko, Panginoon, sabi nga, bawal magtanong pero siyempre, wala pa akong alam bilang born again. Panginoon, sige ka ako, lahat bigay mo sa akin. Lahat naman kako napagtagumpay ako, naranasan ko lahat ng pagsubok mo Eto na, wala na, binigay mo sa akin, bahala ka na kako. Alam niyo ba, nung sinabi ko yun, pagkaraan ng 3 buwan na pananatili ko sa Pilipinas, nga 6 siguro 5, nabuntis ang anak ko sa pagkadalaga. Yun si Maricar yun. At sa madalit sabi, ayaw kong pakasal sa lalaki kasi nung ko lang nakita, kumbaga, naging single mom. Amen. At doon, nung dumating ako na yon, may uwi akong pera na talagang inipon ko para kahit kaprasong lupa, makapundar kami. At purihin ng Panginoon, may ginamit na tao na akala ko lupa lang yung mabibili namin, pero may house and lot na. Na yung house and lot, kahit isang maliit, sabi nga, yun na pangakong lupa ng Panginoon. At yun, ang tiyuhin ko bumili, ituloy mo na ng eka sa GSIS. Amen. At purihin ng Panginoon, doon po, nagsimula kami ng mga anak ko, na sabi ko, mga anak, ako'y patawarin nyo, dahil ako'y nagkulang bilang nanay nyo, na yung lumaki kayo na hindi nyo naranasan ng pagmamahal, galing sa akin, kahit na material na bagay, binibigay ko sa inyo, maiparanas lang sa inyo yung pagmamahal ko, pero hindi pala tama. Amen. Kaya, dito, nagsama-sama kami ng mga anak ko, at sa asawa ko rin, huminga ako ng tawad, at marami pang pagsubok na nangyari, huwag na yung sa asawa ko, yung sa mga anak ko na lang. At dumating nga yung panahon na, dumating, kasi nasa langit na siya, baka maano pa At yun nga, nakatapos sa biyaya ng Panginoon, doon ako, sabi ng mga anak ko, Nanay, ping-uwi, OFW din po asawa ko, draftsman siya sa Saudi. At sabi ng mga anak ko, Nanay, kawawa naman si tatay sa JIL pa sumasamba sa Bukawi. Ikaw sa Balagtas Katoliko. Kasi samahan ko raw. Teka, kung sasama ako dyan, ayoko ako mag-praise the Lord, yung mga ganun ka ako yan. Amen. At nung panahon na siguro nakailang balik ang asawa ko, sabi ng anak ko, Nanay, samahan mo na si tatay. Sabi ng asawa ko, alam mo darling, may nakita akong sambahan, malapit lang sa Giginto. Doon sa may doon lang bago doon natin ng tabang, ganun. Layo pa ng JIL. Doon na lang sisimba. Samahan mo naman ako. Sabi ko, ayoko nga. Nasamahan kita, ayoko ako. Tapos sabi niya, mga anak ko. Sabi nung ni Randy, Nanay, samahan mo na si tatay. Di sumama ako. Sa may LTO, Jesus Reign. Sabi nga nun, hey, doon, doon. Mama, para sabi ng asawa ko, buti nga ako lumagpas. Nung paglagpas ko pala, JCTD naman yung isa. Kaya nga, nung pagpara ng JCTD, purihin ng Panginoon sa loob ko, naku po, wala akong lusot, papasok ako. At eto po, nakita pa si Maribel. Ayun, anak ng kaamado, si Maribel, kilala mo, kilala ko, maliit pa lang, gusto ko na ampunin kasi maganda si Maribel, parang manika.
Sabi ko, ano ba yun? Ay, parang ayaw kong lumakad, tatawid kami. Sabi naman Marvel, oh, kamarali ka, naku po ako, Herina. Nung nakaupo na ako, talagang salbahe ko eh. Had ba naman pero wala akong nagawa. Sabi nung asawa ko, di nakukommunion na. Malay ko bang pagkakain ng communion ay sabay-sabay, pagkakuha ko ng tinapay, pagkakuha sabay uya, sabay tungga. Sabi ko, kasi ang asawa ko tawa ng tawa. Sabi ko, bakit ka ako natatawa? Hindi siya mapigil ang katatawa. Kaya pala lahat ng tao nakatingin sa akin. Sabi, alam mo yung sa loob na sa amin, minura ko siya. Talaga. Ito, ganun ka ako, uwi na ako, hindi bigyan mo pagkakataon, makasama kita. Kasi si Pastora Luchi pa speaker. Sabi ganon, kung maaari lahat, umabante kayo. At para mamin nyo ako, nandito sa kalagitnaan, hirap na hirap akong magsalita. Ganon. Di sabi ng asawa ko, alika na sunod tayo. Ayoko nga ako, basta dito ako. Kasi, yun nakaupo na yun, tumayo ka, pumunta ka. Napilitan ako, ni-like na eh. Kasi, second service yun. Matigas nga ulo ko. Ay maraming matigas sa ulo dyan. Lumulit kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. At dito nakita ko, sabi ko nga, maganda naman pala ito. Maganda naman pala ako nasabi rito. Sa isip ko lang, sabi ng asawa ko, ay tapos na baka ako, di uwi na kami. Here, nakita si brother, yung taga-giginto, yung matanda, doon din pala sa Saudi yun. Naku, gagabihin tayo. Sige na. At doon nakita ko na nag-Bible study sa amin. Alam mo, pag nagba-Bible study sa amin, pinag-Bible study si Pastor Rolly, saka si asawa ni Guy, si Brother Nanggang. Pag nakita ko yung dalawa at mga parada na sa gate namin, at sabi ko sa mga ninyo, pumasok kayo sa mga kwarto at may mga kalaban. Talaga itinatago ko po yung ninyo ko. Pero purihin po ang Panginoon, talagang sabi nga, pagka in God's timing, ikaw calling ka na ng Panginoon, lumalapit yung pagkakataon talaga isusuko mo lahat, surrender. Ang the best pala, yung sinurrender mo sa Panginoon. At yung buhat noon, naging maingat ako pag nagsishare ako, na kahit na yung kasama ko araw-gabi sa paghayo, kahit may ginagawa sa akin pangit o maganda, sinasalita ng pangit, maganda. Sabi nga ng Panginoon, hanggang kailan ba kita pagtsatsagaan? Ako'y pinagtsagaan ng asawa ko, mga anak ko. Talagang pinagtsagaan ako ipanalangin sa loob po ng 20 taon bago ako na-born again. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, dapat maganda yung naging sa akin, na ako'y sinyeran mo ng salita ng Diyos. Na hindi ako napariwara pa, hindi na ako nag-abroad. Pero sabi nga, may plano pala talaga ang Panginoon sa atin. Sa Jeremiah 29 verse 11, sabi ng Panginoon, laging ang mga desisyon ng Panginoon, yun ang kaya ibigay sa atin ng Panginoon. Hindi yung desisyon mo, hindi yung plano mo, sapagkat ang tao nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya purihin po ang Panginoon. Ako po ay may 4 na anak, 3 babae, 1 lalaki. Yung lalaki ko po, architect, at yung pong 2 nurse, at yung isa ko po hindi natapos kasi hindi rin siya marunong sumunod. Yung panganay ko. At dito po, sabi nga po ni Pastora Banji, talagang walang po pwedeng makahadlang sa gawain ko. Ang asawa ko po nagkaroon po ng Alzheimer, siguro sa konsumi sa akin. At 6 na taon ko po siya na inalagaan. Sabi ko nga kay Lord, ay asawa ko uwi na. Alam mo naman ang mga OFW pag wala kang ipon. Pero Lord, pinagkakatiwala ako sa iyo. Kaya purihin po ang Panginoon. Talagang binago ng Lord yung buhay ko. Ito ang pinakamasayang buhay ko na naglilingkod sa Panginoon sapagkat yung ginagawa nyo, yung oras nyo, yung panahon nyo, nagbibiyahe man kayo ng malayo pero hinahanap nyo ang Panginoon. Yun ay hindi nawawala ng kabuluhan. Yung mga problema na yan, yung mga pagsubok na yan,
nakikiraan lang sa atin. Huwag natin patitirahin kasi pag tumira hindi ka nalalayasan yan. Amen. Kaya kailangan tayo sa buhay natin sa Diyos lamang. Amen. To God be the glory. Praise God. No, no, no.